Mabuti ang pagkain at inumin ng lahat. Ako ang magbabayad ng konsumo ngayong gabi. Sinyu. Maging girlfriend mo ako, panghabang buhay kitang papagiginhawahin. Tingnan mo si Yefeng, ang asong laway, muling naliligaw kay Professor Chiao. Sa tingin ko, wala na siyang pakialam. Hindi naman niya mahahabol si Professor Chiao. Hayaan mo na. Dahil binilhan niya ako ng maraming bag at singsing na brilyante. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Sek. Sakto, madumi ang sapatos ko, kung dilaan mo lang ito hanggang malinis. Payag akong maging girlfriend mo. Dila, dila, dila. Bilisan mo. Matapos makumpleto, makakatanggap ng malaking gantimpala. May problema talaga ang babaeng ito, kung hindi lang dahil sa sistema ng gawain. Matagal na akong hindi naglilingkod. Sandali. Gusto mong dilaan ang paa ng aking ate? Disimpektahan muna kita. Hahaha. Dilaan mo na. Na-extract na ang pinakamataas na klase ng my batch, ay de-deliver sa loob ng 3 minuto. Dilaan mo ba o hindi? Kung hindi, alis na ako. Ang aking munting cute ay matagal nang nagtitiis sa'yo. Yefeng, ano ang ginagawa mo? Si Out Sinyu, sabihin ko sa'yo mula ngayon. Ang aking munting cute ay hindi nadidilaan. Nababaliw na ba si Yifeng? Naglakas loob pa siyang manakit sa Campus Beauty. Yefeng, isipin mo mabuti, ikaw ang patuloy na nanunulig sa akin. Ginawa mo ito sa akin ngayon, sabihin ko sa iyo, sa buhay na ito. Hindi na ako muling magiging girlfriend mo. Sige, hindi ka ba mataas ang pagtingin sa sarili? Sige, dahil ganito kakasuya sa akin. Ibalik mo sa akin ang binili kong bag, relo, at singsing. Para sa'yo. At saka, hindi mo ba sinabi na ikaw mismo? Ay hindi ganoong materialistikong babae. Ibalik mo sa akin. Bakit ko ibabalik sa iyo? Nangangarap ka. At saka, akala mo ba? Talagang gusto namin ang mga bagay na ito mula sa iyo. Yifeng, lumayo ka kay Tsinyu. Nagbibiro lang si Tsinyu sa iyo. Bakit ka nagmamadali? Si Tsinyu ay isang mayamang dalaga. Inanggap ang iyong mga bagay. Iyon ay pagbibigay ng mukha sa iyo. Tama iyon. Tsinyu, okay ka lang? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Junkun, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ikaw na asong laway ay karapat-dapat ba makipagkumpetensya sa akin? Dilaan mo siya sa araw. Dilaan niya ako sa gabi, putnang ina. Yefeng, ano ang gagawin mo? Okay lang na binato mo ako ng bulaklak kanina. Ngayon itutulak mo pa ang aming Junkun. Sa mga taon, upang mabuhay ko ang magawa ng sistema. Halos naubos ang aking kayamanan upang mapunan si Xiao Sinyu. Sa halip, itinayo ko para sa kanya ang imahe ng isang mayamang dalaga. At si Tangang Li Jungkun, akala niya talaga makakasakay siya sa mayaman. Sa totoo lang, wala si Xiao Sinyu kung wala ako, wala siyang kwenta. Yifeng, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad sa lahat. Kung hindi, ako. Gusto mong lumuhod? Ngayon na lang kita pagbigyan. Aray, aray. Sinyu, tulungan mo ako. Nababaliw ka na ba, Yifeng? Pakawalan mo si Junkun. Kung hindi, hindi kita kailanman patatawarin. Yifeng, tanggalin mo ang kamay mong yon. Kung sasaktan mo pa ang best friend ng ate ko, papatayin kita, ako, ang kid kong to. Umalis ka. Junkun, okay ka lang ba? Sasaktan. Ay, ang cute. Aray. Ngayon, sasaktan kita. Sasaktan kita ng cute kong to. Umalis ka. Hintayin mo lang, Yifeng. Gaganti si Tsinyu sa'yo. Ate, binato niya ako ng bote sa ulo. Kung masira ang utak ko, mawawala na ang lahi ng pamilya nating Chiao. Sayang lang ang oras sa mga tanga. Ang importante ngayon ay hanapin ang susunod na target.
Naku, ito ang pinakabagong may batch. Self-driving pa. Wow, sinong mayaman ang may-ari nito? Siyempre, sa buong Jiangcheng, si Miss Chiao lang ang karapat dapat sa ganitong klase ng kotse. Sinyo, ito ba ang bagong kotse na binili sa'yo? Ang ganda. Sige na, pa-test drive naman. Para makita naman naming mga probinsyana. Ayami, si Yifeng na tong manyakis, alam niyang nagkamali siya. Para lang mapasaya ako, gumastos ng malaki. Kumuha ng may batch para humingi ng tawad. Dahil sincere naman siya, maawa na ako. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Ang ganda, tingnan mo. Bihira lang makakita nito. Gusto ko talang masubukan. Huwag mong hawakan ang kotse ko. Ano ibig mong sabihin? Sas, paano nangyari ito? Kotse niya talaga. Kotse ni Yifeng, paano possible yon? Nga. Paano nagkaroon ng ganitong kotse si Yifeng? Hindi ba kotse to ng Campus Crush? Bakit nasa kanya? Ang susi, Yifeng. Sa huli, magmamakaawa pa rin siya tulad ng dati. Tapos anyayahan niya akong sumakay. Kasi naman, 3 taon na siyang manyakis sa akin. AME, pakitang tao lang. Kung hindi mo ako anyayahan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sumakay ka na lang. Yifeng, ikaw. Ay, si Miss Xiao ba ito na napakadalisay at mataas ang lipad? Anong nangyari? Bakit ganito? Gusto lumabas si Miss Xiao, nang hihiram pa ng sasakyan? Yifeng, ang lakas ng loob mo. Pasensya na, Miss Xiao, maselan ang sasakyan ko. Ayaw ko ng di ka nais-nais na pasahero. Paalam. Ikaw. Ha? Bakit umalis na? Yifeng, maghintay ka lang. Anong nangyari? Si Yifeng. Paano niya nakuha ang sasakyan ni Goddess Xiao? Miss Xiao, talaga bang sa'yo yon? Paano na nga si Yifeng nakunin ang sasakyan mo? At iniwan ka pa rito. Itsinyu, di ba aso mo lang siya? Bakit? Anong pinag-usapan nyo? Siyempre sa akin yung sasakyan. Si Yifeng. Super lang namin yon. Nagpakarwash lang siya ng sasakyan namin. Ah, ganon ba? Tama. Yung lalaking yon, nagpakarwash para sa akin. Mahilig sa kalinisan si Tsinyu namin. Ayaw niya ng kahit konting dumi, Tsinyu. Yung ticket sa concert ko. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang concert ng aming si Joncon. Pumunta kayong lahat kung libre. Sage, meron para sa lahat. Haha, bigyan mo ako. Cloud Top Hotel. Sabi nila, napakahirap makuha ang ballroom doon. Napakamahal, halos impossible. Sa Cloud Top Hotel gagawin? Wow, Sinyo, meron ka palang black card ng Cloud Top Hotel. Kaya pala nakapag-book ng ballroom doon. Hindi na ako nagtaka. Akala ko walang kwenta yung black card na binigay sa akin ni Feng. Pero may nagamit din pala. Buti na lang. President Lin, ito ang pinakabagong report ng grupo. Malala ang sitwasyon. May iskandalo ang 2 artista, bumagsak ang stock price. Pati overseas operations, pansamantalang natigil. At isa pa, mukhang sinusundan tayo ng mga reporter. Alam ko. Iiwas muna ako. Tulungan mo ako, babayaran kita pagkatapos. Hala, bilis. Doon siya. Nasaan na? Doon. Kamusta? Maganda tong paraan, di ba? Bastos. Nakilala na ang target. Magsimula na sa unang pagliligaw. Siya ba yung babae na dapat kong ligawan sa sistema? Siya nga. Isa na namang mayamang walang magawa. Miss, pwede bang makilala kita? Hoy, huwag kang alis. Sir, Tagalin Group kami. Pupunta sa Cloud Top Hotel para sa issue ng artista. Walang oras para sa laro. Hoy, hindi yan. Ah, is pala ng Lin Group. Kaya pala ang ganda ng dating. Sistema ng pag-awit, Diyos na antas.
Maganda to, praktikal. Artista ng Lin Group to. Mukhang may problema ang Lin Group. I rock natin too. Gusto mo ulit ako magbayad? Sige, laro tayo. Sasamahan kita. Hoy, Yifeng, nasa Cloud Top Hotel ako. May concert. Pumunta ka rito at magbayad. sige, pupunta na ako. Mabuti naman alam mo ang lugar mo. Kapag nabayaran mo, pwede na kitang patawarin. Ete, tingnan mo si John Con. Di tulad ni Yifeng na sim. Akala niya, pag sinimulan ka, makukuha ka niya. Panaginip lang yon. Zijian, wag ganon. Si Yifeng, nainggit lang kay Xiao Tsinyo. Kaya ganyan siya, di makamit ang gusto. Hoy, tama na. Simplang talaga si Yifeng. Pamamaraan lang niya yan. Mga kaklase, nainggit lang si Yifeng kay Xiao Tsinyo. Kaya ganyan siya, di makamit ang gusto. Huwag nyo nang isipin yon. Wow, ang bait talaga ni Kuya John Con. Malawak ang pag-iisip. Di tulad ni Yifeng, makitid. Simp na yan si Yifeng, kahapon inapi pa ang kuya ko. Dapat siyang parusahan. I-post natin sa Xiao Hongshu. I-expose siya. I-expose. Tama. Simp lang yan si Yifeng. Huwag na pansinin. Wow. Ito. Salamat. Si Yifeng, marunong pala siyang kumanta. Ang ganda pa. Di naman kasing ganda ng kuya kong si John Con. Pero okay na rin. Yifeng, marunong ka rin palang kumanta. Gusto mo ba? Mag-debut kasama ko? Bilang senior, tutulungan kita. Sedge, ikaw. Ang swerte naman ni Yifeng, nakasama pa si Brother John Con. Sa debut. Debut na lang, pero iba tayo. Hindi ko gusto yung mga katulad mo, parang lalaki at babae. Sa tingin ko, mag-practice ka na lang. Sa idol training at sa singing at dancing mo. Ikaw. Huwag kang magmalaki, napakaswerte mo na nga kay John Con. Sa debut. Makinig ka. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa kita pinaparusahan sa nangyari kagabi. Yifeng, huwag mong isipin na hindi ko alam. Na nag-aral ka ng pagkanta para sa akin. AMEA, huwag mong isipin na dahil marunong kang kumanta. Makukuha mo na ako. Panaginip lang yan. Miss Yao, huwag kang masyadong magpaka-self-centered. Hindi para sa iyo ang kanta na ito. Ano ang sinasabi mo? Ang kanta na ito, para sa dalagang ito. Para sa akin, Miss Lin, narinig ko na naghahanap ang Lin Group ng hit song. Itong original song ko. Gusto kong personal na ibigay sa'yo. minsan isang original na album ay mas mahalaga pa sa isang artista, lalo na sa ganitong kalidad. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil gusto kita.
Kaya, hindi ko alam kung may oras si Miss Lin para mag-date sa akin. Yifeng, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinasabi na palagi mo akong gusto? Bakit bigla ka na lang nag-confess sa kanya? Salamat, tinatanggap ko ang date request mo. Ding, successful confession. Nakuha ang reward na 5 milyon. Wow, 5 milyon. Pagkatapos kay Xiao Xinyu, ang dali palang manligaw. Yifeng, ginawa mo ang lahat ng ito kahapon. Nagdulot ng malaking gulo. Para lang magselos ako at mapansin kita. Di ba? AMEA, alam ko na ang mga pakulo mo. Yifeng ngayon. Napahiya mo ng todo ang ate ko. Pati ang emotional damages namin. At itong gulo sa concert, dapat mong panagutan. Pananagutan ko. Bilis, bayaran mo lahat ng ito. Xiao Xinyu, huwag kang masyadong feeling. Utang mo yan, anong kinalaman ko? Ngayon, napahiya mo ako ng todo. Paano? Pwede ba magbigay ka ng konting kompensasyon? Kung hindi ka magbabayad, hindi kita patatawarin sa buhay ko. Xiao Xinyu, sasabihin ko sa'yo, hahanapin ko ang tunay kong pag-ibig. Umalis ka dyan. Hoy, Yifeng, huwag kang alis. it. Hindi ba? Ang tapang talaga ni Yifeng. Namutla na ang mukha ni Xiao Xinyu. Dati, hindi naman ganyan si Yifeng. Xinyu, huwag kang magalit. Nagkamali lang si Yifeng sandali. Yifeng, kailangan may magbayad sa ganitong okasyon. Binigyan ka ni Xinyu ng pagkakataon na magbayad para may makuhang dahilan. Yifeng, bayaran mo na tong bill kung babayaran mo. Baka pag-isipan kong bigyan ka ng pangalawang pagkakataon na manligaw sa akin. Hindi ba? Ulit na naman. Sa tingin ko, ganap nang nagising si Yifeng mula sa pagiging simp. Tiyak na hindi niya babayaran si Xiao Xinyu. Servidor. Servidor. Makipag-away sa akin. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Yifeng, ikaw nga talaga. Iyon pa ring simp na hindi kayang mabuhay nang wala ako. Ginoo, anong kailangan ninyo? Magbabayad. Talagang magbabayad? Nasaan na ang tapang niya? Siguro hindi pa rin niya makalimutan si Xiao Xinyu. Ate, sabi ko sa'yo, hindi talaga makakalimot ni Yifeng. Ang ganda-ganda mo talaga. Hahaha, Xinyu. Hindi naman talaga masama si Yifeng. May pananagutan siya. Sa susunod na konsyerto, gusto kong gawin sa 5-star hotel. Sa susunod, ipasponsor mo naman ako. Aking munting simp. Huwag kang mag-alala, Joncon. Siya, parang asong sunod-sunuran lang. Magkukutkot lang ako ng daliri, kusang iwagayway niya ang buntot. AME, buti naman alam mo. Pero dahil pinahiya mo ako ng ganito, kahit magbayad ka, hindi kita palalampasin. Ginoo, ang kabuuan ay 39,800. Mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong kinalaman sa kanila. Wala anumang relasyon. Ako lang ang magbabayad para sa sarili ko. Sarge po, Ginoo, ang venue na inyong nareserba ay 5,000 piso. Binibining Chiao, ang inyong kabuuang gastos ay 39,300. 39,300. Ang mahal naman, ang mahal. Ano naman? Wala bang pera ang ating binibining Xiao para magbayad? Yifeng, huwag kang magsalita ng ganyan. Ganyang halaga lang. Paano ako hindi makakabayad? Baka wala talagang pera si Binibining Xiao. Mukhang kabado ang mukha niya. Mukhang wala talaga siyang may babayad. Hindi ba? Baka mamaya hati-hatiin natin ang bayarin. Wala akong dalang pera, ate. Mag-isip ka ng paan. Maaming tao ang nakatingin, Xinyu. Baka pwede mong tanungin si Yifeng. Gustong-gusto ka niya. Tiyak na tutulungan niya tayong magbayad. Tanungin mo siya, panaginip. Nga pala, dati binigyan ako ni Yifeng ng black card. Gamitin mo to. Yun yung black card ng Cloud Top. Naalala ko. Si Campus Belchiao ay EIE ng Cloud Top. Para sa kanya, yung halagang yan ay wala lang talaga. Ha? Sabi ko na nga ba, imposibleng walang pera ang ate ko. Ang ganda talaga ng itsura ng card na to. Ang ganda. Siguradong mayaman ang nagbigay sa'yo nito. Makikita ni Feng, kahit wala ka, maayos pa rin ang buhay ko. Noon, para lang matapos yung nakakainis na sync task ng system, pinasaya ko siya sa lahat ng paraan. Yung cash reward ng system, halos lahat sa kanya napunta. Nagpa-process pa ako ng black card para sa kanya. Para magmukhang mayaman. Ngayong tapos na ang sync task, itong supplementary card ng main card ko, ay kasabay na rin na deactivate. Gusto kong malaman kung paano niya lulusutan ang eksenang to ngayon. Miss, frozen po ang card ninyo. Frozen, paano nangyari yon? Siguradong may sira ang machine ninyo. Impossible. Paano magkakaproblema tong card? Black card tumula kay Feng. Paano? Walang pera. Nagmamagaling ka pa. Grabe, napahiya tayo ng todo. Ete, sabi mo maganda tong card mo. Siguradong walang problema? Xinyu, bakit hindi nagagamit tong mamahaling card? Anong gagawin natin? Oh, wala akong dalang ibang card ngayon. Ganito na lang.
I-charge muna ninyo to sa pangalan ko. Babayaran ko na lang pagbalik ko. Sa wakas, dumating na sa puntong ito. Yung papakabang mayaman gamit ang pera ko. Oras na para bayaran mo. O manhin, Miss Chiao, walang utang ang sistema ang aming hotel. Kailangang bayaran ka agad ang lahat ng gastos. Anong klaseng ugali yan? Alam mo ba kung sino ako? Kung makakaabala ka sa mga gawain ko, kaya mo bang panagutan? Sinyu, huwag kang magalit. Baka pwedeng tawagan natin si Yifeng? Mahal na mahal ka niya, siguradong tutulungan tayo niyang magbayad. Hoy, bakit ako tinitingnan mo? Di ba ang galing ng black card mo? Miss Chiao, 39,300. Bayaan mo na. Sabi ko na nga, hindi ako makakabayad ngayon. Hindi makakabayad, Miss Chiao? Nagbi-business ang hotel namin. Kung hindi ka makabayad, ituturing naming palalait yan sa aming hotel. Ayaw mo bang panagutan ang magiging resulta? Resulta? Anong resulta? Babasagin ang binti mo, tapos itatapon ka sa labas. Ha? Ete, mukhang seryoso sila. Ang eksena ngayon, simula pa lang. Yifeng. Ay naku, si Miss Xiao natin, ngayon ka lang natakot. Ate, mag-isip ka ng paraan, mabilis. Mukhang totoo nga, yung sinasabi nilang babasagin ang binti. Manager, ako ay isang signed artist sa ilalim ng Lin Group. Lee Junkon, tiningnan ko ang bill na ito. Malaki talaga ang halaga, pwede ba? Sa ngalan ng Lin Group, bigyan ng palugit? Sa susunod, babayaran namin ang lahat. Ang Lin Group ay nagbubukas ng negosyo dito sa Cloud Top Hotel. Kahit na ikaw ay mula sa Lin Group, kahit sino pa ang dumating, walang kulang-kulang. Ay, wala na. Talagang wala na. Yifeng, ikaw ang dapat magbayad nito. Bakit ako ang magbabayad, Miss Xiao? Ang tapang mo kaninang magsalita. Nasaan ang black card mo? Ikaw ang magbabayad, kung hindi na kita makikita. At hindi na kita hahayaang magpa-message sa akin. Hindi kita patatawarin habang buhay. Hahaha, talaga. Napakaganda naman nun. Totoo, dati araw-araw sa umaga sa ilalim ng dormo. Sinusundo kita, tapos sinasamahan ng uling prinsesa mong ito papasok sa klase. Araw-araw tinapay at instant noodles lang kinain ko. Lahat ng ipon ko, ginastos ko sa'yo. Tapos ikaw, nag-check-in ka sa ibang lalaki nang hindi ko alam. Araw-araw tiisin ko pa ang biglaang pagbabago ng mood mo. Sasabihin ko sa'yo, Xiao Xinyu, sawa na ako. Ayaw mo sa akin? Mabuti. Ngayon, para sa akin. Malaking ginhawa rin ito. Salamat, Miss Xiao. Yifeng, wala kang utang na loob. Barahan ang pinto. May gustong kumain ng libre. Ate, ano ang gagawin nila? Hindi ba talaga nila babaliin ang mga binti natin? Miss Xiao, dahil hindi mo kayang bayaran, meron kaming ibang paraan. Anong paraan? Maghugas ng plato at pinggan. Nga, may imburnal din kami. Maglinis doon. Apag nabayaan na ang bill. Saka kayo palalayasin. Naku, ang campus crush, kukulungin para maglinis ng kubeta. Kadiri, mas mabuti pang mabali ang binti. Nga. Ang mga kamay ko, pa sa pagtugtog ng piano. Paano ko gagawin yon? Siyempre, para sa katulad mo, may customer na gustong-gusto. Makinis at malambot. Pwede ka ring magbayad sa ibang paan. Kung hindi, gustong umalis? Dalhin ninyo. Ete, Sinyu, ano ang gagawin? Bitawan ninyo ako. Huwag kayong umalis. Bitawan ninyo ako. Ayoko. Na-detect, target na si Xiao Xinzi. Remorse level 70%. Despair level mats. Congratulations, host. Perpektong nagapi ang pagiging materialista at mapagmalaki. Sobrang tagumpay ang gawain. Simbolo rin ito ng pagkakakilanlan at katayuan. Top tier black card, mas maganda pa ito kaysa sa supplementary card na binigay ko kay Xiao Xinyu. Mas epektibo ito. Xiao Xinyu, ito ang kabayaran para sa iyong katangahan. Bayad ito sa iyong katangahan. Bitawan mo ako. At Fafa. Ay naku. Halika rito, humiga ka at kumanta para sa akin. Ganito ako napasuko mo. Sigish, umupo ka sa hita ko at kumanta. Mas malaki ang ibibigay ko. Kasalanan ni Feng, ang asong iyon, kaya ako napunta sa ganitong kalagayan. Hintayin mo, papapatayin kita ni Sinyu. Ang mga lalaking iyon, laging hindi mapakali ang mga kamay. Lalo na yung kalbo na si Boss Wang, kapag mumiti, dilaw ang mga ngipin. Gusto pa hawakan ang kamay ko, nakakadiri. Signat Sinyu, tapos na yon. Basta ligtas ka, okay lang. Kasalanan ni Feng, siya ang may kasalanan. Kung hindi niya ginawa ng ganon kalala,
Kung hindi niya ako pinilit sa ganitong sitwasyon, paano ako? Magtitiis sa mga nakakasukang mukha. Gusto lang niya akong mapahiya. Gusto niya akong pagsisihan. Gusto niya akong lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Hindi ko siya pagbibigyan. Si Lee Jong-kun naman, hindi ba siya ang pinakamagaling mang-uto? Kumusta na siya ngayon? Si Lee Jong-kun, narinig ko. Sa Cloud Top Bar, pinilit siyang sumayaw. Sabi nila, 3 araw at gabi siyang sumayaw, halos mabali ang mga binti. At narinig ko rin, lasingin siya ng isang boss na may kakaibang hilig. At hinila sa isang hotel room. Sabi nila, hindi na siya makababa sa kama ngayon. Haha, karapat dapat sa kanya. Sino ba naman ang nagpauso ng concert? Pero lahat ng ito, si Yifeng ang may kasalanan. Si Yifeng, hindi ba't umalis na siya noon pa? Umalis na. Akala niya, dahil ginawa niya ito, babalik ako sa kanya. Ginawa niya ito ng sadya para mapunta ako sa ganitong kalagayan. Gusto niya akong pagtawanan, gusto niya mapansin ko siya, gusto niya akong pagsisihan. Mga lalaki, marami na akong nakikitang ganyang laro. Yifeng, maliit ang tingin mo sa akin. Akala mo mapapasunod mo ako? Hindi ko gagawin ang gusto mo. Habang gusto mong mapansin kita, lalo kitang hindi pagbibigyan. Nakita ko na ang mga plano mo. Listen, Mengmeng. Si Yifeng ngayon, siguradong nasa isang sulok. Nanonood sa akin, naghihintay lang na bumalik ako sa kanya. Pero, Amy, kung gusto niya akong patawarin, pwede naman. Talaga? Ano ang kailangan niyang gawin para patawarin mo siya? Siyempre kailangan. Maghanda siya ng sobrang gandang regalo para sa akin. Tulad ng limited edition na bag, o kaya yung diamond necklace na nakita ko noong nakaraang buwan. Basta, dapat sincere at kailangan niyang lumuhod. Kailangan niyang lumuhod at buong puso siyang humingi ng tawad. Sabihin niyang nagkamali siya at hindi na niya ulitin. Hindi na ako ganyan trinatrato, ganyan, baka sakali. Baka sakali pag-isipan ko pang patawarin siya. Sinyo, ang taas pa rin ng standards mo. Siyempre, ako si Xiao Tsinyo, karapat dapat sa pinakamaganda. Yifeng, narinig mo, yan ang dapat mong gawin. Huwag mong isipin na sa mga gimmick mo ako babalik. Sawa na ko sa mga pambatang laro mo. Ete, nakita ko si Yifeng. Pumasok yung logo sa Starlight International Plaza. Kakaiba ang galawan. Iya ginagawa ko. Nag-text sa akin kapatid ko, nasa mall daw si Yifeng. Para siguro humingi ng tawad sa akin. Bibili ng regalo para sa akin. Sakto, matagal ko nang gusto yung bag sa Starlight International Plaza. Yung channel, diba? Sige, tingnan natin. Yifeng, buti naman may konsensya ka, alam mong magbayad. Hindi, kahit bilhin niya yung bag na yon. Hindi ko siya basta-basta patatawarin, kahit papaano. Dapat lumuhod siya habang bumibili. Dapat lumuhod. Si Yifeng pala yon, buti naman na konsensya. Alam niyang magregalo para humingi ng tawad. Ilang araw na rin mula nung huli kaming nagkita. Para umusad ang sistema ng misyon. Dapat talaga bumili ng regalo, di ko lang alam. Anong klaseng bag ang gusto? Ng isang tulad ni Lin Qinghan na may malamig na aura. Yifeng, buti naman may konsensya ka. Alam mong bumili ng bag para humingi ng tawad. Mengmeng, tingnan mo ang tanda ng itsura nito. Okay lang sa akin, okay. Anong okay? Yifeng, kung humihingi ka ng tawad, ipakita mo ang sincerity mo. Kunin mo yung pinakamahal na bagong limited edition. Nandito ka na naman, gusto mo na namang magloko. Xiao Tsinyo, tingnan natin kung anong gulo gagawin mo ngayon. Hoy, Miss Xiao, di ka ba nagtatrabaho sa RA ngayon? May oras ka pang mamasyal dito. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng kapatid mo. Heto, tingnan mo. Ang hirap ng buhay ng ate ko. Tang ina, papawiin ko to at papaburahin. Gusto pa niyang mapahiya ko. Miss, I pack mo to card 2. Sinyo, tingnan mo yung card ni Yifeng. Yifeng, saan mo nakuha yung card na yan? Bakit di mo agad binigay sa akin? At saka, bakit mo pinatigil yung card ko dati? Sinadya mo ba yon? Hindi ang card ko ito. Gusto ko lang gamitin, saka... Hindi ba't laging malakas ang connection mo? Kailangan ko pa bang mag-alala sa ganitong bagay? TSK, sinong may gusto sa kalidad na pinili mo? Bilisan mo. Ilabas mo yung Global Limited Edition na yon, miss. Mahal ang bag na yon, ayon sa patakaran. Kung may anumang pinsala, kailangan mong bilhin ng buo. Ano? Akala mo ba, hindi ko kayang bilhin ang bag na to? Miss, ito ang kasunduan, pakitingnan. Mag-ingat ka, Tsinyo. Paano kung, okay na, Mengmeng?
Anong ginagawa mo? Ang dami mong sinasabi. AMEA, akala mo ba matatakot silang lokohin ako? O akala mo, hindi ko kayang bayaran to? AMEA, nandyan naman si Yifeng, yung asong lawayan. Hindi naman niya ako pababayaan na mapahiya. Ngayon, papagastusin ko siya ng malaki. Pirmado na. Mabuti naman. Ikaw ang pumili ng daan, tapusin mo. Miss. AMEA, yan ang tama. Tingnan mo, itong Global Limited Edition. Ang bagay sa aura ko, si Xiao Xinyu. Tama, si Miss Xiao ang may pinakamagandang taste. TSK, Meng Meng, tingnan mo, maganda ba tong bag sakin? Mas maganda to kaysa sa pinili niya, hindi lang isang bises. Ang ganda, Xinyu, bagay na bagay sa'yo. Ang tanga nitong babaeng si Xiao Xinyu, pinagtatawanan lang siya ni Yifeng. Proud na proud pa siya. Yung babaeng di marunong magpahalaga. Hindi karapat-dapat kay Kuya Yifeng. Malapit na siyang makita ang tunay na mukha ni Xiao Xinyu. Sa oras na iyon, darating na ang pagkakataon ko. Yifeng, bakit ka nananahimik? Nabaw ka? Nabigla ka ba sa presyo ng bag na to? Okay lang, basta bilhin mo lang tong bag para sakin. Papatawarin kita sa mga ginawa mo sakin. Sa Cloud Top Hotel. Pero kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Yifeng, nabaw ka? Humingi ka ng tawad. Miss Xiao, hindi ko yan sinira, wala akong kinalaman. Huwag mo akong idamay. Ikaw ang sumira, wala akong kinalaman. Huwag mo akong idamay. Ano kayo? Bakit pekto? Nasira agad sa paghawak, miss. 88,000 ang bag na to, limited edition. At pumirma ka ng kasunduan. Anong ingay mo? Isang sira lang yan, bibilhin ko na lang. Yifeng, magbayad ka na agad. Kasalanan mo lahat to, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko naman masisira yon. Hindi, bakit ako ang magbabayad? Ikaw ang pumirma sa kontrata. Nakasulat ng malinaw sa puting papel. Pero pangalan mo, Xiao Xinyu ang nakalagay. Anong kinalaman ko dyan? Ako. Yifeng, kaya nga ikaw ang dapat magbayad. Dati sa Cloud Top Hotel, ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiya. Ngayon, bayaran mo lang ang bag. Papatawarin na kita. Yan eh, sige. Sasabihin ko sa'yo. Wala akong balaking lumuhod at humingi ng tawad. Ikaw ang bahala. Hoy, Yifeng, huwag kang alis. Miss, bayaran niyo po agad. Xinyu, kumalma ka. Magpakumbaba ka kay Yifeng. Hindi maliit ang halagang 880,000. Kung hindi ka niya tutulungan, talaga bang ikaw ang magbabayad? Impossible. Paano ako magpapakumbaba sa isang sim? Dati, siya pa ang nagmamakaawa, nagastusin ko ang pera niya. Xiao Xinyu, makiusap ka sa kanya. Habang mas matigas ka, lalo niyang makikilala ang tunay mong ugali. Pagdating ng panahon, maintindihan niya kung sino talaga ang bagay sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako mag-utang dito. Nagsisimula pa lang ang palabas, Xiao Xinyu. Titignan ko kung paano mo ito ayusin. Xinyu, hindi ito panahon para magtampo. 880,000 yan. Magpakumbaba ka muna kay Yifeng para tulungan ka niya. Sa problemang ito. Sekshna, Yifeng, dahil si Meng Meng ang nakiusap. Bayaran mo ang bag na ito. At pumili ka ng bag na gusto ko, papatawarin na kita. Ang nangyari ngayon. Talagang napakatanga. Nakalimutan ko. Hindi pa nabibili ang regalo para kay Kinhan. Mukhang maganda ito. Hello, pakikuha nga ito para matingnan. Nakita mo. Dapat mo ring sundin ang sinasabi ko. Credit card. Buti naman naintindihan mo. Yifeng, nagpapacute ka pa. Wala ka pa sa level ko. Dapat ginawa mo na ito noon pa. Sim pa rin sa akin, no? Gago, paano nangyari ito? Kuya Yifeng, kailangan pa bang magsim? Para kay Xiao Xinyu na tanga? Di yung mga ginawa ko. Sayang lang, hindi pwede. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Sir, ang bag ninyo. Salamat. Sige, maganda naman ang taste mo ngayon. Bigay mo. Hoy, Yifeng, huminto ka. Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo ang bag. Huwag kang feeling yara. Ako ang feeling niya. Mag-isip ka muna kung paano. Babayaran ng 880,000 mong utang. Sa kana. Paalam. Ikaw. Si Yifeng, paano niya nagawa sa'yo yan, miss? Mangyaring magbayad ka agad. Kung hindi, magpapablotter na lang kami. Ayos na, di ba? Wala namang problema. 88,000 lang to. Akala mo ba di ko kayang bayaran to? Meng Meng, baka pwede mo muna akong tulungan? Alam mo naman ang ugali ni Yifeng. Babalik siya para magbayad, ay Xinyu.
Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero 88,000, malaking halaga yan. Wala akong ganong kalaking pera sa ngayon, ganito na lang. Tatawag muna ako para makapanghiram, ay. Hoy, ma, ako to, may problema lang dito. Sitsin niyo kasi. Sek. Sinyo, pasensya na talaga, pero si mama ko, nag-invest siya sa isang proyekto, lahat ng pera niya napunta doon. Baka, mag-isip ka na lang ng ibang paraan? Zhangmeng, palagi kang bestie ang tawag sa akin, ngayong may problema. Ganito ang gagawin mo sa akin? Talagang walang maasahan. John Con. Ano yun? Abala ako ngayon. John Con, may emergency ako ngayon. Baka manghiram ako ng pera sa iyo, hindi naman kalakihan. Mga 80,000 lang. 80,000? Sinyo, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. May sakit si mama, na ospital at nagpa-opera. Lahat ng pera ko napunta sa hospital bills. Wala na akong pera ngayon. Trainee pa lang ako, wala akong kita, umaasa lang sa padala ng pamilya. Pero kailangan ko talaga ng pera. Miss, mangyaring magbayad ka agad. Ito lahat ay regalo sa akin ni Feng, kahit na yung mga mamahalin. Ibinenta ko ng palihim para sa concert ni John Con. Suporta sa kanyang debut, pero yung natitira, siguro may halaga pa to para mabayaran ang bag. Sapat na siguro to. Ito, sapat na siguro para mabayaran ang bag mo? Miss, ang halaga ng mga alahas mo ay hindi pa sapat para mabayaran ang presyo ng limited edition na bag na ito. Ang kabuwang halaga ng mga alahas mo ay 60,000. 60,000. Paano naging 60,000 lang to? Regalo sa akin to ni Feng. Hindi niya ibibigay sa akin ang mga walang halaga. Sinyu, kalmahan mo lang. 60,000 ay malaki na, kulang lang ng 28,000. Miss, ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan mo pang magbayad ng 18,000 kung hindi mababayaran sa loob ng 10 minuto. Magpapa-blotter na lang kami. Miss Chiao, hindi ba si Miss Chiao to? Anong problema? Ipaupo ka dito. Akala ko nasa ibang bansa siya. Bakit nandito siya? Gino, may internal matter kami. Internal matter? Anong problema ni MS Chiao? Hahaha. Nagkakaganyan ka? Yung Master G, si Tsinyu, nasira lang niya nang hindi sinasadya ang isang bag. Medyo malaki ang halagang kailangan bayaran. Jimmy Yuan, nandito na naman. Xiao Tsinyu, ang ganda-ganda ng mga lalaking umaligid sa'yo. Pero, mas maraming tumatawa sa'yo, mas masaya. Bag lang yan, magkano? MS, ang nasira ay limited edition handbag ng aming tindahan. Nagkakahalaga ng 880,000. Ang mga alahas na inilabas mo, 600,000 lang ang halaga. Kailangan pa niyang magbayad ng 280,000. Ako na ang magbabayad ng natitirang 280,000. Akin na yang bag. Bibigyan ko pa rin ng mukha si MS Chiao. Ang mga alahas na to ay 600,000. Sa card ko na ang natitirang 280,000. Kung siyang Master G ang nagsabi, syempre pwede. Ayos na ayos yan. Salamat, yung Master G. Ayos, Tsinyu. Sabi ko sa'yo, walang problema. AMEA. Regalo ko na sa'yo ang bag na to, MS Chiao. Ang utang na loob na to. Paano mo babayaran? Yung Master G, salamat talaga. Kung hindi dahil sa tulong mo ngayon, baka talagang... Walang anuman. Karangalan kong matulungan si MS Chiao. Bakit nandito si Feng? Huli na. Naibayaran na niyang Master G. Kahit anong pagmamakaawa ni Feng, hindi ko siya patatawarin. Manager, kukunin ko yung in-order kong gift box. Yung Master G, ang laki ng tulong mo sa akin ngayon. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung gusto mo talagang magpasalamat, MS Chiao, maghapunan tayo. Ano sa tingin mo? Tsinyu, sinabi na niyang Master G, payagan mo na. Tangang Xiao Tsinyu. Akala mo ba mabuting tao talaga si Jimmy Yuan? Yifeng, dapat tuluyan ka ng sumuko ngayon. Sage, salamat, yung Master G. Yifeng, ang babaeng gusto mo, akin na ngayon. Minsan, pag may gusto ka, pag-isipan mo muna kung karapat-dapat ka ba. Bagay ka ba sa kanya? Masayahin ako ngayon, tuturuan kita. Ang saya-saya mo talaga, young Master Jai. Espesyalista ka sa pagpulot ng basura ng iba. Ganito ba ang kakaibang hilig mo? Umalis siya. Paano siya nangahas?
Sigurado ako, sa loob ng 3 segundo, babalik yang silk na yan sa akin. Huwag mong makipagkain kay Ginoong G. 3, 2. Sinyo, mamayang gabi, gusto mo ba akong kasama sa pagkain? Ang init ng pagtanggap ni Ginoong G. Sedge, desidido na yan. Sinyo, huwag kang malungkot, hindi alam ni Yefeng ang halaga mo. Sayang sa kanya, tingnan mo kung gaano ka kamahal ni Ginoong G. Ang tunay na nagmamahal sa'yo, hindi ka hahayaang magdusa. Hoy Managers Hang, mag-reserve ka ng pinakamagandang pwesto. Mamayang gabi. Yefeng, hintayin mo ako, ngayon ayaw mo sa akin. Bukas, hindi mo na ako maabot. Siguradong luluhod ka sa harap ko at magmamakaawa, sigurado. Nagtatampo, mas ganoon ang babae, mas masaya ang pananako. Kinhan, may oras ka ba ngayon? May regalo ako para sa'yo. Yefeng, syempre may oras, may alam akong magandang kapehan. Maganda ang lugar, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Kaya, Sige, magkita na lang tayo mamaya. Sinyo, tikman mo ito, specialty dito to. Magugustuhan mo yan. Ay, di ba yan ang ets mo? Parang malakit na tay. Hanggang dito hinabol, ganyan ka ba kababa? Siya lang ang ganoon. Yefeng, sayang ngayon kasi. Nasa kapehan ako kasama si Ginoong G. Wala akong oras sa'yo, at yung dala mo. Iuwi mo na lang ngayon. Hindi ko na kailangan yang murang pambola. Hoy. Ano ba ibig niyang sabihin? Hindi ba niya ako nakita? Di ba yan yung landi sa concert? Bakit nandito siya? Yefeng, ano ba ibig mong sabihin? Nagdala ka pa ng babae dito, okay lang. Binigyan mo pa ng mamahaling regalo. Dinala mo ba siya para lang hamakin ako? Pasensya na Kinhan, nakakahiya. okay lang. Yung iba, wag mo nang pansinin. Yefeng, sino ba talaga siya? Bakit niya ako ginaganyan? Ikaw. Gago ka talaga. Ito ang regalo ko para sa'yo, tingnan mo. Ginoong Ye, ang bait mo naman, sa totoo lang. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Yung kanta mong ginawa para sa akin, ang ganda ng feedback. Tumaas ng 20% ang halaga ng aming kumpanya. Maganda rin ang takbo ng bagong album. Pinuri ako ng mga matatandang board member dahil doon. Kaya lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi ko ito matatanggap na regalo. Sa halip, dapat kong isipin kung paano kita mababayaran. Mabilis magsalita si Emeline, gusto ko yan. Kung sa palagay ni Emeline ay may utang na loob ka sa akin, bakit hindi mo subukan? Ang magpakasal sa akin at maging nobya ko. Hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Kung sa tingin mo'y labis ang aking mungkahi. Isipin mo na lang na hindi ko ito kailanman sinabi. Teka lang. Sir, Boslin. sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang kumpletong impormasyon tungkol sa lalaking ito. Mas detalyado, mas mabuti. Sage, Boslin. Boslin, ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yefeng ay naipadala na sa iyong email. 3 taong nanliligaw ng tapat. Ginoong Ye, maaari kong tanggapin ang iyong kahilingan, ngunit hindi lang nobya. Dapat tayong magpakasal. Sa totoo lang, pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal. Gusto nilang makita. Naiintindihan ko. Ang ibig sabihin ni Emeline ay, gusto niyang magpakasal ng peke para lang mapasaya ang pamilya niya. Maaari mo ring sabihin iyon. Syempre, hindi ito basta-basta. Ang iyong ugali, ang iyong talino sa ngayon. Ay, sa aking mga kailangan. Peking kasal. Ito ay isang magandang paraan upang mapalaya ang sarili mula sa pangungulit ni Xiao Xinyu. At Kontratang pag-asawa. Gawain, makipagkasundo kay Linpinghan para sa 1 taong kontratang pag-asawa. Gantimpala, ginintuang mata. kontratang pag-asawa. Sige na rin. Maaari umirat na pupulin ang pag-asa ni Xiao Xinyu. At matapos ang gawain ng sistema, 2 ibon sa isang bato. SAA. Hello, ma? Nauwi ka na mula sa ibang bansa? Sige, pupunta na ako sa airport para sunduin ka. Sex, Sinyu, susunduin ko ang nanay ko sa airport. Bayaan mo ang bilha. Ay naku, talagang wala akong maasahan. Pinghan, makinig ka sa lola mo.
Ang napili kong ipakilala sa iyo ngayon ay isang magandang pagpipilian. Ang apo ng pamilyang G ay napakahusay sa lahat ng aspeto. Sana, magpakasal kayo sa katapusan ng buwang ito. Ilang beses mo na nakita ang apo ng pamilyang J? Paano mo nalaman na siya ay isang maasahang tao? Boslin, para lang hindi ka magpakasal sa pamilyang G. Talagang magpapakasal ka kay Feng. Narinig ko lang na 3 taon niyang hinabol ang campus beauty ng Jiangcheng. Ngayon bigla siyang bumalik para habulin ka. Hindi kaya. Huwag kang mag-alala, matalas ang mata ko sa pagkilala ng tao, lalo pa. 3 taon niyang hinabol ang isang tao, ibig sabihin tapat siya sa pag-ibig. 3 taong walang nangyari, agad siyang huminto, ibig sabihin. Marunong siyang magtimpi kapag kailangan. Ganun pala, mas malalim pa pala ang pag-isip ni Boslin. Tandaan, sa harap ni Feng, huwag mo muna ipaalam ang tunay kong pagkatao. Ako ay team leader sa entertainment department ng Ling Group. 12,000 piso ang sahod ko bawat taon. Sek. Sinyo, buksan mo, ako to, kasama rin ang tatay mo at kapatid mo. Sinyo. Hala, bakit ganito pa rin ang tinitirhan mo, ang lumaluma na? Maliit lang ang sinasahod ko bawat buwan. Kaya ganito lang ang kaya kong tirahan. Sinyo, ang pagpunta namin dito ng nanay mo, para lang itanong. Yung bahay na ipinaghahanda mo para sa kasal ng kapatid mo, at tungkol din sa 55,000 piso na dowry at mga alahas. Kumusta na ang paghahanda? Nag-ayos ako, kulang pa nga lang, kayo na ang magdagdag. Magkano pa ang kulang? Hindi naman kalakihan, 60,000. Ano? 60,000? Hindi ba yan kalakihan? Tatay, nanay, ang kinikita ko bawat buwan, hindi ko nga masustentuhan ang sarili ko. Saan ako kukuha ng pera para sa dowry ng kapatid ko? Anak, sa'yo nakasalalay kung magkakaroon ng tagapagmana ang pamilya Xiao. Ikaw ang ate, hindi ka pwedeng hindi tumulong, lalo pa. Mayroon ka namang si Xiao Feng. Xiao Feng, sabi ng kapatid mo, hinahabol ka raw niya. Nagbibigay ng bag, alahas, sobrang gusto ka niya. Humingi ka sa kanya. Ate naman, bilisan mo na. Paulit-ulit na kami kinukulit ng pamilya ng babae. Kung hindi pa natin mabibigay ang pera, mawawala na ang kasal. Hindi ba't mayaman naman si Feng na yan? Yung tipong sunod-sunuran, hihingi ka lang. Ibibigay naman niya lahat sa yun ang walang pag-atubili. Tatay, nanay, hiniwalayan ko na si Feng. Ano? Hiniwalayan mo si Feng? Bakit hindi mo kami kinonsulta? Dapat naghanap ka muna ng kapalit bago mo siya iniwan. Paano na ang dowry ng kapatid mo? Naiwan na, wala na tayong magagawa. Ako. Dali, ilabas mo na ang pera. Kung hindi, magdudusa ka. Pag-isipan ko na lang kung hihingi ako ng pera kay Feng sa hinaharap. Hindi ba't magmumukha akong mababa sa kanya? Sige na nga. Mayroon pa akong si Jimmy Yuan. Galing siya sa pag-aral sa abroad. At mayaman ang pamilya. Tiyak na hindi problema sa kanya ang ganyang halaga. Ate naman. Ano pa ang iniisip-isip mo? Dali, makipag-ayos ka na kay Feng. Kundi, mawawala ang dot ko. Ay, bahala na. Kailangan mong ipunin ang pera para sa akin. Tama ang sinabi ng kapatid mo. Puntahan mo na si Feng. Maging girlfriend mo siya, tapos humingi ka ng 5 o di kaya, humingi ka ng 800,000. Magkakaroon na ng kasal ang kapatid mo. Makakahanap ka pa ng mayamang lalaki. Kung hihingi ako ng 800 at 80,000 na dote sa kanya, siguradong papayag yan. Baka nga, masayang masaya pang bumalik. Pero, di ko siya basta-basta patatawarin. Ginawa niya yon sa akin. Kailangan niyang malaman na ako, si Xiao Tsinyo, ay hindi babae na basta niya iwan at babalikan. Tama ang ate ko. Yung si Yifeng. Ang yabang-yabang talaga nitong mga nakaraang araw. Sinuntok pa ako. Nay, Tay, huwag kayong mag-alala. Kapag nakakuha ako ng pera, agad-agad kong ipapadala sa inyo. Buti naman alam mo ang dapat. Pero bilisan mo. Huwag mong ipagpaliban ang malaking bagay sa buhay ng kapatid mo. Bilisan mo, Sinyo, sa loob ng 3 araw, ipadala mo sa bank account. Kapag nasira ang kasal ng kapatid mo, bahala ka. Tay, Nay, huwag kayong mag-alala. Si Yifeng. Huling baraha ko lang siya. Makakakuha talaga ako ng pera. Tara na. Sige, ganito na lang muna. Aalis na kami. Alis na kami. Prinsesa ko, libre ka ba mamayang hapon? Yung nangyari kagabi, gusto kitang kausapin ng harapan. Dapat baliktarin ang lalaki. Pag hindi mo pinapansin, lalo niyang pinahahalagahan. Ipapahintay ko siya. Pero, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Baka hindi ako makalabas mamayang hapon. Sinyu, huwag ka nang magalit, okay? Mamayang hapon, isasakay kita sa kotse para maglibot-libot. Bibilihan pa kita ng regalong gusto mo. Yon sa paghingi ko ng tawad. Pero bumalik na ba ang nanay mo? Paano kung malaman ng nanay mo na magkasama tayo? Hindi ba? Kaya nga pinapalabas kita. Mag-usap tayo ng maayos. Tapos, magplano tayo. Kung paano papayag ang nanay ko. May kasal kita ng mangya.
Ang ganda. Basta makapag-asawa ako sa pamilya G. Walang kwenta ang 580,000 na dot para sa kanila. Walang problema. Ipadala ko sa iyo ang address. Mag-text kapag dating mo. At saka, huwag mo akong patagalin. Opo, aking diwata. Ito ang regalo ko para sa prinsesa, bilang paghingi ng tawad. Buksan mo. Ang ganda ng kahon na ito. Siguro, mamahaling alahas ang laman nito. Si Jimmy Yuan, isang mayamang second generation, ang regalo niya para humingi ng tawad ay isang pabango lang. Ang brand na ito. Ayaw ko nito, napakamura. Kung si Feng ang may dala, siguradong mas mahal at mas magandang brand ang bibilhin niya para sa akin. Sinyo, may narinig akong bago at magandang Japanese. Huwag yung restaurant dito sa malapit. Ang sabi nila, ang karne nila ang pinakamaganda sa buong mundo. Samahan mo akong tikman. Humingi ng tawad. Yifeng, bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang maglaro ng mga ganyan. Nandito ako para magreserba ng private room. Wala itong kinalaman sa'yo. Narinig ko na programmer ka. Ang aming G Family ay may bagong ginawang social app. At magtutulungan kami ng Lin Family. Kung interesado ka, pwede kang sumali sa amin. Hindi ako interesado. Gusto ko ang trabaho ko ngayon. Huwag kang magmadaling tumanggi. Magkano ang sahod mo sa kumpanya mo? Double ang ibibigay ko. Pero, may isa pang maliit na kondisyon. Kailangan mong maging personal driver ko at ng girlfriend kong si Tsinyo. 24 oras, available ka dapat palagi. Hindi na. Mas gusto kong maging programmer kahit papaano. Mas mahusay kaysa maging tagasalo ng problema. Alam mo ba, ang mga taong may ganyang pag-isip, karaniwan ay mahihira. Narinig ko na, ang Lin Group na ito ay hindi pa nakakapagkasundo sa G Group. Para sa partnership. Kaya nagtataka ako. Ang panganay na anak ng G Family, hindi pa ba nakikita? Ang mukha ng babaeng president ng Lin Group. At nagpapanggap na may koneksyon sa Lin Group para magsinungaling. At saka, ang ganitong uri ng peking partnership. Kapag nalaman ng Lin Group baka, maputol ang partnership ninyo. Hindi ko pa talaga nakikita ang batang babae ng Lin Family. Pero, ang lolo ko at ang lolo ng Lin Family ay may dating pagkakaibigan. Sa paggalang sa relasyong iyon, isa sa alang-alang pa rin nila yon. Sige, wala akong interes sa sira-sirang kumpanya mo. Alis na ako. Ginoo, ang inyong reserbang bouquet ng rosas. At ang setting para sa romantic dinner ay handa na. Maaari po ba kayong sumama sa akin pataas para tingnan? Dito po. Naghandog ng rosas si Feng at nag-ayos ng eksena. Nagpaplano ba siya ng sorpresa para hingin ako bilang girlfriend niya? Hanggang dito na, ayaw pa ring humingi ng direkta. Kailangan pa bang hindi ko na siya pansinin bago siya magpakumbaba? Sige na mahal, huwag nating hayaang ang taong yon. Ang sirain ang ating kaligayahan. Dadalhin kita sa Wagyu Restaurant. Alam mo naman kung ano ang mangyayari pagkatapos kumain. Ito too. Buksan mo, maganda ba? Ito, ipinabili ko sa kaibigan galing Europa. Limited edition. Pinakabago sa buong mundo. Kuya G, grab naman too. SAA, ikaw ang pinakamahalaga. Masaya yan dahil nagustuhan mo. Gusto ko, syempre gusto ko. Halika, suotin ko sa'yo. MMAMM. Kapag natapos ko ang mga gawain sa bahay, magpapakasal na tayo. Dito, ito ang magiging bahay natin pag mag-asawa na. Kuya, ang bait mo sa akin, sisikapin ko talaga. Natanggapin ako ng nanay mo. Ang tanga-tanga mo talaga. Lahat yan galing sa $2 store sa abroad. Mumurahing tinda lang. Mawawala ang plating pagkalipas ng ilang araw. Ganito lang kadali kang nauto. Ang muha pala talaga. Pwede ba? Tulungan mo rin ako? Anong tulong? Pwede bang huwag kang umalis ngayong gabi? Samahan mo ako. 6 na, pwede ba? Kuya G, ang bilis mo naman, may konting hihilingin pa sana ako. Natulungan mo ako.
Ano yon? May mga problema ako ngayon. Kailangan kong humiram ng 600,000. Pwede bang hiramin ko? Kapag meron na ako, babayaran ko agad. Sige na. Yang gold digger na yan, hindi pa nga nahahawakan. Humihingi na ng 600,000. Ginto ba yan o may nakaukit na jede? Anong problema? Kailangan mo ng 600,000. Hindi yan importante. Pero bagong simula lang ang proyekto ng kumpanya, wala akong ganito karaming pera ngayon. Ero, kung magtutulungan tayong dalawa para mapasunod ang nanay ko, yang 600,000, kaya yan ng isang kamay lang. Kuya G, seryoso ka bang pakakasalan ako? Bumalik ako sa bansa para pakasalan ka, di ba? Buti na lang matalino ako. Bago makipagkita kay Jimmy Yuan, nagpaayos muna ako sa ospital. Kung hindi, mahirap magpaliwanag kahapon. Kuya Minyuan, ibinigay ko na ang malinis at dalisay kong katawan sa'yo. Dapat panagutan mo ako ha. 3 taon kang hinabol ni Feng. Hindi ka ba niya nahawakan? Ako. Si Feng, parang asong sunod-sunuran lang yon. Ni kamay ko, hindi niya nahawakan. Pero, Kuya Minyuan, ano na ba ang relasyon natin ngayon? Relasyon na maganda at halimaw. AME, bahala ka. Basta dapat panagutan mo ako palagi. Sumpa ko, Jimmy Yuan, pakakasalan ko si Xiao Zinyu. At gagawin siyang tunay na ginang ng aming angkan. Pakasalan? Ganyang babae, laruan lang. Pag nawala ang bago, tapos na. Mabuting girlfriend lang. Nakakabusog ng ego. At may pagmamalaki pa. Pero asawahin? Maghihirap ka. Ako, Jimmy Yuan. Talagang pakakasalan ko ba ang ganyang klase? Mura lang yan. Ilang matatamis na salita. Konting regalo. Naloko ka na agad. Ang bait-bait mo, Minyuan. Mahal na mahal kita. Yifeng, bulag kang trader. Walang utang na loob. Nung nanliligaw ka, sunod ka ng sunod. Ngayon, titigil ka lang basta. Akala mo walang magkakagusto sa akin? Pag ako na ang ginang ng Angkanji, tingnan natin, Yifeng, kung paano ka pa magmamayabang sa harap ko. Pagdating ng panahon. Halika, gusto mo bang humiga pa? AMM, gusto ko pa namang magmaling. Kanina mo pa sinasabi, bibilhan mo ako ng limited edition na bag at yung diamond necklace. Seg, mahal. Anong gusto mo, bibilhin ko. Naku, gagastos na naman. Itong babae. Walang katapusan ang kanyang mga gusto. Ang bait mo talaga, Minyuan. Pero, kailan kaya maayos ang nanay mo? Hindi na ako makapaghintay na maging nobya mo at lumipat sa malaking bahay natin. Pagdating ng panahon, unang-una, ipapakita ko ang invitation kay Yifeng. Huwag kang mag-alala, malapit na. Alam mo naman ang nanay ko. Conservative mag-isip. Matatanggap niya ang tulad mo. Na modernong manugang, pero kailangan ng konting panahon. Sisikapin kong mabuti para matanggap at magustuhan ako ng nanay mo. Pagdating ng panahon, ako na ang ginang ng Angkanji. Mabait naman ang Xiao Zinyu natin. Magugustuhan ka ng nanay ko. Gutom ka na? Kain tayo. AMM. Boss Lin, naayos na ang meeting sa Li Group. Kailan? Ito yung si Ginong Yifeng. Umuwi ka na. Opo, Boss Lin. Matagal ka nang naghintay. Hindi, kakalabas ko lang. Tara, Kailan? Sumakay si Boss Lin sa kotse ng lalaki. Unang bises to. Baka talagang magiging sila ni Yifeng. para sa'yo ito. Anong pagkakataon, inihanda ko din ito para sa iyo. Tapos na ang stage task, restaurant romance. Congrats, host. Nakakuha ka ng super physical reward. Wow, biglang lumakas ng ilang beses ang lakas ko. Ang galing talaga ng superpower na katawan ko. AME, alam ko na, si Yifeng na tong lalaking ito, naglalaro lang pala. Laro ng hard to get ang ginagawa. Una, di ako pinapansin. Ngayon, gusto niya akong pakasalan gamit ang singsing na brilyante. Akala niya babalik ako. Huli na.
Hindi ganun kadaling lokohin ang isang babaeng tulad ko. Lalo na tanggapin ang pagpropose mo. Panaginip lang yan. Kuya Minyuan, baka pwede tayong lumipat na lang ng lugar. Tignan mo, ang daming tao, ang ingay, hindi ko gusto. Maaming nga. Baby, may kakaibang hilig kasi ako. Gusto ko kumain kasama ang mga kakilala. Mas masaya. Hoy, bata, itong pea, para sa'yo. Kunin mo ito. Ilabas mo ang girlfriend mo dito. Ang pwestong ito. Akin na to. Hindi mo naiintindihan? Ang pwestong ito, akin na to. Jimmy Nguyen, may sakit ka ba? Akala mo ba ang galing-galing mo? Ako ang pinili, hindi ba? Hindi ko inakalang ganun siya kaapektado. Kulang? Nga naman. May babae ka pang pinapakain, naiintindihan ko. Ito, sapat na ba to? May sakit ka ba talaga? Sir, pakikalma lang po. Tingnan niyo po. Ibigay niyo po sa akin ang pera. Dadalhin ko kayo at ang binibini. Sa pinakamagandang lugar sa aming restaurant, ang pinakamagandang view. Siguradong masisyahan kayo. Pinagalaw ka ba? Yun ba ang ibig kong sabihin? Sinabi ko, ang pwestong ito. Akin na to, umalis ka. Sage po. Yifeng, 3 segundo na lang ang ibibigay ko sa'yo. Ilabas mo ang babae mo. Umalis kayo dito. Jimmy Nguyen. Mukhang gusto mo ng gulo, ha? Ma, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako pupunta, ang mukha ng pamilya natin, G, mawawala sa kahihiyan dahil sa isang di kagalang-galang na bagay na to. Ang babaeng ito, kitang-kita namang hindi maganda ang ugali. Sinira ang pangalan ng anak ko. Tita, baka nagkakamali kayo. Ako at si Minyuan, tunay kaming nagmamahalan. Tunay? Ang tunay mong pagmamahal. Ginagamit mo lang para mangakit ng anak ng iba, ha? Ang iyong totoong hangarin ay para lamang sa pagwawasak ng reputasyon ng pamilya namin. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, huwag kang makihalubilo sa ganitong klaseng babaeng walang kwenta. Nakalimutan mo na ba? Malapit ko nang ipakilala sa iyo ang Harris ng Lin Conglomerate. At ngayon, dinala mo pa itong klaseng ito sa harap ng publiko para pagtawanan tayo ng mga tao sa high society. Minyuan, ano ba talaga ang nangyari? Anong Harris ng Lin Conglomerate? Hindi ko naman. Tumigil ka. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Gusto mo pa bang mapahiya? Jimmy Nguyen, sinampal mo ako. Ma, huwag kang magalit. Paalisin mo siya agad. Ma, kanina mo sinabi yung Harris ng pamilyang Lin. Nasaan siya? Magpapakita ako ng magandang asal ngayon. Siyempre, si MS Lin Kinghan, ang kasalukuyang CE ng Lin Conglomerate. Bata pa, matagumpay, at may malinis na pamilya. Sakto talaga sa iyo. Kumpara sa ganitong babaeng alam lang magpaganda, mas maganda siya ng 100 bises. Hindi na kailangan ipakilala pa ni Empress G. Ako si Lin Kinghan, ang kasalukuyang IFP ng Lin Conglomerate. Ay naku, MS Lin, nandito ka lang pala. Parang nagkagulo sa sariling pamilya. Bakit ka nakaupong kumakain kasama ng ganitong mahirap na lalaki? Hindi ito bagay sa status mo bilang CE. Ang lalaking gusto ko. Hindi kailangan ng opinyon ng iba. Tungkol sa arranged marriage, hindi na kailangan. May kasunduan na ako. Hindi ko akalain. CEO pala ng Lin Conglomerate si Lin Kinghan. Ganito kataas ang level ng task na ibinigay ng system ngayon. At parang itinago niya sa akin ang identity niya. Kinghan, ikaw. Ipapaliwanag ko mamaya. Ang kinamumuhian ko ay ang mga tulad ninyong mayayaman. Nagpapanggap at naglalasing sa labas, mga walang kwentang rich kids. Umalis ka na, kasama ang mga tauhan mo. Gago ka. Hindi ka pa humingi ng tawad kay MS Lin? MS Lin. Pasensya na, hindi ko kayo nakilala. Mababa ang tingin ko sa inyo. Pakiusap, huwag ninyo akong pansinin. Patawarin ninyo ako. Walang kwenta ang paghingi mo ng tawad. MS Lin, bata pa si Minyuan, wala pang alam. Huwag mo sanang isipin. Sa ibang araw, dadalawin kita sa bahay ninyo nang may dala akong regalo para humingi ng tawad. Tungkol sa bagay na ito, ako mismo ang magpapaliwanag sa lolo mo. At kay Ginang G. Huwag na. Kay Lolo, ako mismo ang magpapaliwanag. Para malaman niya kung ano talaga ang ugali.
ng apo ng pamilya G. Kung ganoon. MS Lin, pasensya na sa abala. Paano nangyari ito? Ma. Ang babaeng artista na inimbitan ni Lin Feng. Ma. Siya pala talaga ang presidente ng Lin Group. Ang binanggit ng nanay ni Jimmy Yuan nakakasal sa kanya. Siya pala? Ano na ang halaga ko? Ma. Hoy, Kuya Minyuan, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba ako ang pakakasalan mo? Ano ang koneksyon ni Lin Qinghan dito? Umalis ka. Malas ka. Ikaw ang may kasalanan. Nanampal ka na naman. Eto. Jimmy Yuan, nananakit ka ng babae, hindi ka tunay na lalaki. Yifeng, sino ka ba? Bakit ka nanghuhusga sa akin? Ngayon ko lang ipapakita sa iyo ang kapalit ng paglaban sa akin. Wow, ito lang ba ang kaya ng binata ng pamilya G? Umatapang ka, huwag kang umiwas. Eto. Bitawan mo ako. Aray. Yifeng, binasag mo ang kamay ko. Ang binatang ito, payat lang. Pero malakas pala. Natalo pa ang mayamang ito. Yifeng. Kailan siya naging ganito kagaling? Lalabanan kita. Mag-ingat kayo. Masyado ka pang bata para manakot sa akin. Umalis ka. Ang galing. Tinanggal niya ang patalim. Kaapat dapat sa mayaman na ito, gumamit pa ng kusilyo ng matalo. Segsh, maghintay ka. Ayos ka lang ba? Qinghan, huwag mong pansinin ang mga ito. Alis na tayo. Yifeng. Natanggap ang gantimpala ng system, Golden Pupil. Golden Pupil, isa itong magandang sorpresa. Tinulungan mo ako kanina. Dahil may nararamdaman ka pa sa akin, di ba? Sa totoo lang, napag-isipan ko ito nitong mga nakaraang araw. Sek, payag na akong maging girlfriend mo. Buntis na pala siya. Ay naku, ang babae nito. Ang gulo ng nightlife niya. Wala talagang hiya ang babae nito. Buntis na, tapos ako pa ang gustong gawing tatay. Panaginip. Buti na lang. Tapos na ang logo bilang sasim. Hindi na ako. Mag-aaksaya ng damdamin sa isang babaeng mapagmataas tulad mo. Si Yao Xinyu, ang Yefeng na sinasabi mo, iyon ba yung alas 3 ng madaling araw? Na tinawagan mo siya dahil masama ang pakiramdam mo at kinalong ka niya. Tumakbo ng mahigit 10 kilometro. At dinala ka sa ospital. Ang Yefeng na sinasabi mo, iyon ba yung sarili niya'y tinapay at tuyo lang ang kinain? Para lang makabili ng cellphone para sa'yo at dinala niya yon. Sa harap mo, tapos sinabi mo, hindi ito latest model. At itinapon mo lang sa basurahan. Iyon ba yung sa harap ng buong universidad ay lumuhod? At paulit-ulit na nagmakaawa sa'yo. Tapos sinabi mo lang, tumingin ka sa salamin. Tingnan mo kung karapat-dapat ka ba sa kanya. Si Yao Xinyu, sasabihin ko sa'yo, patay na ang Yefeng na yon. Ito ang resulta ng mga desisyon mo. Qinghan, halika na tayo. Yifeng. Hindi dapat ganito. Paano niya nagawa yon sa akin? Mahal niya ako, siguradong magsisisi siya. Ang tiyan ko, Parang may problema ang babae. Namumutla na siya. tulungan niyo ako. Tao, tulungan niyo ako, bilis. Baka may mamatay, tawagan ang 120, bilis. Doktor, nasaan ako? MS Chow. Ipinapakita ng resulta na buntis ka. Buntis? Ang tiyan mo ay nauntog ng malakas. May malinaw na senyales ng pagkalaglag. Kaya, mawawala ba ang anak ko? Kailangan agad ng pangagalaga sa bata. Kapag nagtagal pa, mapanganib sa'yo at baka mawala talaga ang bata. Kailangan mong tawagan ang pamilya mo para pirmahan ang operasyon. Kailangan din bayaran agad ang bayarin. Pamilya,
Nandiyan pa ang mga magulang ko, si Zijian. Siguradong tutulungan nila ako. Halo, Sinyu, naalala mo pang tumawag sa bahay. Yung dowry na pinangako ni Ginongji. Kailan mo ipapadala? Naghihintay kami dito. Halo? Ma, may nangyari sa akin. Nasa ospital ako. Ano na namang kalokohan yan? Hihingi ka na naman ng pera. Sasabihin ko sa'yo, wala kang makukuha. Ma, hindi ganoon. Buntis ako. Sabi ng doktor, kailangan ko agad ng operasyon. Buntis? Anong anak sa labas yan? Nahihiya ka pang humingi ng pera. Walang kwentang babae. Dapat sinunod mo si Ginongji ng maayos. Tingnan mo kung anong nangyari. Babalaan kita. Kung hindi mabawi ang kasunduang doote ng pamilya Ji, walang kusing na makukuha mula sa amin. Ang pamilya Chiao ay walang anak na kahiyahiyang tulad mo. Ma. Bakit ganyan ang sabi sa akin ni Mama? Mas mahalaga pa ba sa kanya ang pera kaysa sa akin? At si Yifeng din noon. Mahal na mahal ako ni Yifeng. Napakaalaga niya sa akin. Kung hahanapin ko siya, tiyak na tutulungan niya ako. Tiyak na hindi niya matitiis na magdusa ako ng ganito. Hello, Hello, Yifeng. Ako ito, si Tsinyo. anong kailangan mo? Yifeng, may problema ako. Nasa ospital ako. Buntis ako. Yan naman. Anak mo ito, Yifeng. Nakalimutan mo ba? Lasing tayong dalawa nung gabing iyon. Ang babae. Hindi kita hinawakan kahit kailan nung huling pagkikita natin. Malinaw na nakita ng golden pupil. Ang mahinang buhay na iyon ay walang kinalaman sa akin. Gusto mo akong maging ama ng anak ng iba? Parehong pangarap lang. Sinabihan na kita noon. Gusto mo bang ulitin ko pa? Hindi ganun, Yifeng. Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa puso mo para sa akin, di ba? Tigil. Sabihin ko sa'yo, wala akong oras para maglaro dito. Nang nakakainip na larong puso. May iba pa akong gagawin, bababa na ako. Mukhang tama ang aking investment, Ginoong Yifeng. Kumuha na tayo ng marriage certificate. Wala naman akong tutol, pero... Ang kilalang-kilalang dalagitalin, magpapakasal sa isang dukhang tulad ko. Hindi ka ba magiging malungkot? Ang sarili kong pag-aasawa, ako ang magdedesisyon. Pero, talagang nag-ayos ang aking mga magulang ng pakikipagtipan para sa akin. Hindi ka ba natatakot? Nandito ka, ano ang dapat kong katakutan? Pa. Ito si Yifeng. Mabuti. Opo. Maupo po. Yifeng, kausapin mo muna ang aking mga magulang. Pupunta muna ako sa banyo. CJ. Engan. Ginoong Ye, diretso na tayo sa punto. Spoiled na spoiled si King Han mula pagkabata. Napakasuwail niya. Ang aming pamilyang Lin at ang G Group ay may matagal ng kasunduan sa pag-asawa. Ito ay desisyon sa antas ng pamilya, hindi larong bata. Ginoong Ye, hindi naiintindihan ni King Han, pero hindi kami bulag. Bibigyan ka namin ng isang halaga ng pera. Gagawin kitang maginhawa sa buong buhay mo. Kung iwan mo si King Han ng kusa. Sinisyasat namin ang background mo. Katulad mo, galing sa ordinaryong pamilya at si Ping Han ay hindi kayo magkatugma. Sisira lang sa kinabukasan niya. Magpakatalino ka. Ano ibig mong sabihin? Bakit? Nagagalit ka na o kulang ang perang ibinigay namin? Ginoong Ye, ayon sa gusto mo, handa na ang lahat. Ito ang Black Diamond Car. Susya ng limited edition na supercar, halagang 50 milyon. Ginu at Ginanglin. Ito ang mga tindahan at opisina sa sentro ng Shanghai. Mga titulo, nagkakahalaga ng bilyon. Tito, tita, sapat na ba ang mga bigay kaya na ito? Kapag Sino ka talaga? nga pala tito, tita, mayroon din akong maliit na hilig sa stocks. Sapat na kaya ang mga ari-arian na ito para makapagproposa sa anak ninyo. Xiao Ye, kanina ay may kaunting hindi pagkakaunawaan. Waiter, maghain na ng pagkain.
Lee Jong-kun. At si Lee Jong-kun. Napakabait ko sa kanya noon, tiyak na tutulungan niya ako. Halo, sino ito? Jong-kun, ako ito, si Tsinyu. Sinyu, ano ang nangyari? Jong-kun, nasa ospital ako ngayon. Ospital? Wala talaga akong pera ngayon. Hindi ganoon Jong-kun. Buntis ako, anak mo ito. Ha? Sisigurado ka ba? Sabi ng doktor, kailangan ko ng operasyon. Halika at iligtas mo ako, iligtas mo ang anak natin. Ipadala mo ang address ng ospital. Pupunta ako ngayon. AMM, hindi sapat si Lee Jong-kun. Si Ji Mingyuan. Mas mayaman siya, tiyak na tutulungan niya ako. Halo, may mukha ka pang tumawag? Hindi pa kita sinisingil sa nangyari sa restaurant. Singira mo ang buhay ko, alam mo ba? Kuya Mingyuan, alam ko na ang pagkakamali ko. Pero wala na talaga akong magawa. Nasa ospital ako. Buntis ako. Paano ka mabubuntis? Kaninong anak ba yan? Ipapasa mo pa sa akin? Xiao Tsinyu, akala mo ba tanga ako? Hindi ganoon. Anak mo ito. Hindi pwedeng akin yan. Hey, Kuya Mingyuan, anak mo ito. Naalala mo ba? Yung gabing. Kinuha mo ang aking pagkabirhen. ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na ako. Kapag niloko mo ako, mamamatay ka talaga ngayon. Sinyu, nandito na ako. Okay ka lang ba? Xiao Tsinyu, huwag mong lokohin ako. Kung hindi, Wala na, talagang wala na. Paano sila? Nagkita-kita ng sabay. sino ka? Ama ng anak ko. Sino ka? Ama mo ako. Sabihin mo, sino ang ama ng sino? Ako, hindi ganyan ang inisip nyo. Pakinggan nyo muna ako. Ako, Xiao Tsinyu, ang galing-galing mo na ngayon ah. Nagkakalat ng lambat, nagtatanim at nangingisda, yan ba? Tsinyu, ano ba talaga ang nangyari? Itigil mo yang iyong pagiging green tea. Ganyan naman talaga siya, di ba? Sa harap ng bawat lalaki, laging mukhang kawawa. Kanino ba tong batang to? Tingnan ko, mukhang hindi nga niya alam. Sa tingin ko, anak mo to, kita ko namang ganyan ka. Pinagbuntis mo, tapos iwanan mo lang, di ba? May sira ka ba sa ulo? Kung may pera lang ako, babayaan ko na. Mga tulad mong gwapito, puro paluloko lang sa pera at pag-ibig. Mga walang kwenta. tumigil na kayong mag-away. Sabi ng doktor, delikado na. Bilisan nyo, magbayad na kayo para maligtas ako. Magbayad? Xiao Tsinyu, hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang sitwasyon. Kanino ba tong bata? Hindi mo pa nga nasasabi ng malinaw, magbabayad ka na? Panaginip. Hoy, tumigil na kayo. Delikado na ang pasyente. Kailangan operahan agad. Kayong dalawa, magbayad kayo. Anak mo, ikaw ang magbayad. Anak ko, may sira ka ba sa ulo? Ikaw ang magbayad. Isa lang akong trainee na kit eh. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Kit? Kung wala kang pera, bakit ka pa naglalaro? Ngayon ka lang nagpapakamahira? Tama na. Kung magpapatagal pa kayo, may mamamatay. Sinyu, tiis lang. Malapit na ang klinik. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Malapit na tayo. Nakakainis talaga. Ikaw na ang bahala. Gawin mo ang gusto mo. Aray, Bahala na. Huwag na akong bahala sa bata. Mas mabuti pang mamatay. Tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kanino ba tong bata? Hindi mo pa nasasabi ng malinaw, magbabayad ka na? Panaginip. Mas mabuti pang mamatay. Tapos na ang lahat. baka nagkamali nga ako. Sinyu, ito ang mga kita ko mula sa part-time job ko. Hindi man kalakihan ang halaga. Pero itago mo ito, baka kailanganin mo sa mga emergency. Ganito lang kaliit na halaga. Ano ba ang magagawa nito? Sinyu, ang password nito ay birthday mo. Baka kasi. Ang ibig kong sabihin, baka kung wala ako sa tabi mo balang araw at may mangyari. Huwag kang magtiis. Tanggapin mo na. Six na nga.
Nars. Gamitin mo itong card. Ano ang password? 0121 AMM. Xiao Feng, tungkol sa relasyon mo at King Han. Payag na kaming mag-asawa. Ero, nasobrahan kasi namin siya sa pagpapalaki. Medyo pasaway siya minsan. Sana ay pagpasensyahan mo na siya. Sa mga negosyo ng Lin Group, pwede ka nang magsimulang sumali. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Tara, tagay tayo. Salamat po tito, tita sa tiwala niyo sa akin. Sa hinaharap. Asikasuhin ko ng mabuti si King Han. Sisikapin ko rin gawin na maayos ang mga gawain sa kumpanya. Ang galing. Meng, ikaw pa rin ang mabait. Yung mga lalaking yun, walang mapagkakatiwalaan. Nangyari sa'yo ang ganitong malaking problema. Hindi ba dumalaw at nag-alaga sa'yo si Feng? Yung lalaking yun, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ayaw pa nga akong pansinin. Kung dati yan. Maagang maaga pa lang, nag-alaga na sa akin yan. Baka kaya, alam na ni Feng na buntis ka? Baka naisip niyang nagtaksil ka sa kanya. Kaya, hindi pwede yun. Kahit malaman man niya, sasabihin kong anak niya ito. Amy, hindi ba tatakbo pa rin yan sa akin? At sasabihin gusto niyang makasama ako habang buhay. Amy, ganun ba, Etsinyo? Ikaw talaga ang may ganda. Siyempre naman, ako si Xiao Tsinyo. Kahit buntis ako. Marami pa ring nanliligaw sa akin. Hindi, kailangan kong humanap ng pagkakataon para sabihin ang totoo kay Kuya Yifeng. Para magkaroon ako ng pagkakataon. Dalawang bagong kasal, lumapit kayo. Lumapit ta. Sedge, ngumiti kayo. Handa na, kukunan na. Congratulations sa inyong dalawa. Honey, pupunta muna ako sa opisina. May international meeting ako mamayang hapon. Sige, mauna ka na. Mag-ingat ka sa daan. Sige, pag uwi ko mamayang gabi, lulutuan kita ng masarap. Dahan-dahan. Lanan. Sistema ng pangitaas na klase sa pamumuhunan. Patingin na natin kung anong nangyayari. Tingnan muna natin ang kalagayan ng Lin's Group ngayon. Napakalaki ng risk ng dalawang overseas investment na to. Pati itong new energy project. Mukhang medyo mahigpit pa rin ang cash flow. Oras na para gamitin ang perang kinita ko dati. Ang Lin's Group, yun ang inaalala ni King Han. Hindi ko pwedeng magkaroon ng problema ang kumpanya. Naset na namin ang petsa ng kasal. May konting oras pa, bili muna ako ng 2 sa mall. Bibili ng 2 singsing, pag-uusapan namin ni King Han pagbalik niya. Yung mga detalye ng kasal. Sige, yan na. Sir, anong klaseng singsing ang gusto nyo? Patingin na nito. Sinyo, ano? May nakita ako sa jewelry store. Sino? Ha? Sino? Si Yifeng. Bumibili siya ng singsing. Ang laki ng brilyante. Totoo. Alam ko na. Si Yifeng, yung simp. Imposibleng makalimutan niya ako. Ayan na nga. Dadalhin na niya yung malaking brilyante para makipagbalikan. Seryoso yung mukha niya nung bumibili. Parang hindi fake. Sige, yan na. Ipak mo na. Credit card. Sage, dito po. Sinyo, gawin natin to. Tatanungin ko siya kung talagang hahanapin ka niya. Sige, tanungin mo na agad. Huwag mo siyang mapansing nagmamadali ako. Huwag kang mag-alala. Eto. Ang problema mo, problema ko rin. Siguradong alamin ko, yan para sa'yo. Xiao Tsinyo, dahil hindi mo pinapahalagahan si Kuya Yifeng. Ako na lang ang magmamahal sa kanya para sa'yo. Sir, yung singsing. Salamat.
Ingat po. Kuya Yefeng. Sino ka? Ako si Zhang Meng, best friend ni Xiao Xinyu. Wala na akong kinalaman kay Xiao Xinyu ngayon. Hindi, Kuya Yefeng. Mali ang pagkakaintindi mo. Nandito ako para sabihin sa'yo. Si Xiao Xinyu, minamaliit ka niya palagi. Ginagamit ka lang niya para sa pera mo. Hindi ka dapat malungkot para sa ganong babae. Wala na akong kinalaman sa kanya ngayon. Ayoko lang na maloko ka ng masamang babae. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Kuya Yefeng, dahil wala ka ng kinalaman kay Xiao Xinyu, tayo na lang. Zhang Meng, salamat sa pagmamahal mo, pero may gusto na akong tao. Kung wala kang ibang sasabihin, mauuna na ako. May gusto siya. Baka naman talagang gusto ni Yefeng ang Lin Qinghan. Ang sarap maging mayaman. Yefeng, mabuti naman at alam mong sunduin ako. Dahil alam mong nagkamali ka, magpapakumbaba na lang ako. At patawarin ka. Honey, pagod ka na. Sunduin ang asawa ko. Dapat lang yan. Lin Qinghan. Hintayin mo lang. Secretary Chen, ako si Zhang Meng, empleyado ng Lin Group. May urgent akong sasabihin kay President Lin, wala siya ngayon sa opisina. Tatanungin ko muna. Pero sobrang urgent nito. Baka pwede na lang akong maghintay sa loob. Lin Qinghan, ano kaya ang password? Yefeng. Birthday kaya ni Yefeng. Totoo nga. Lin Qinghan, inagaw mo ang lalaki ko. Pati password, ginawa mong pangalan ni Yefeng. Ang kapal ng mukha mo. Nakakadiri. AME. Honey! Tapos ka na? Honey, kakasakali lang. May meeting pa ako. Oh, honey, may sasabihin pala ako. May apartment ako sa pangalan ko. Pwede na agad tirahan. Yung bahay natin, bago tayo ikasal, doon na tayo mamili. Sige, ikaw ang bahala. Hindi naman pala maselan ang babaeng si ina ito. Sa simpleng tirahan lang. Kung si Xiao Xinyu to. Baka matagal nang nagtampong gusto ng mansion. Honey, ipapadala ko sa iyo ang address. Punta ka na doon. Mag-ingat ka. CJ, Honey, kamusta? Maganda ang pagkakagawa, di ba? Gusto mo ba ang style? maganda naman. Inisip ko ng matagal. Bagong renovate lang ito. Medyo magulo pa. Sana okay lang sa'yo. Okay lang. Para sa akin, maganda ang dating. Mas mainam pa kaysa sa hotel. Honey, ang dami mong ginawa ngayon. Magpahinga ka muna. Gagawa ako ng gatas para sa'yo. CJ, President Lin, may malaking problema sa financial system ng grupo. ano yan? Hilawin mo. Nauna nila narehistro ang core technology natin. Preliminary judgment, isa itong set-up ng kalabang grupo. Nalaman na ba ang dahilan? Parang naunahan nila tayo, ninakaw nila ang ating teknolohiya. I-activate agad ang contingency plan. Ipaalam sa technical department. Isin lahat ng butas, i-trace ang pagdaloy ng pera. Legal department. Ihanda ang lahat ng dokumento. Mahal, ako na ang bahala. May plano sila ay. Alam ko. Pero magtiwala ka sa akin. Pagod na pagod ka na. Mabuti rin ang lahat, no? Magpahinga ka muna.
Honey, kumusta na? Tingnan mo, naayos na lahat. Ano to? Bumalik na ang stock price. Tapos na ang krisis. Honey, ikaw ba ang gumawa nito? Mahal, sinabi ko na sa'yo, basta nandito ako. Walang problema. Ilan pa bang mga bagay ang tinatago mo sa akin? Wala. Hindi yon mahalaga. Bakit? Ginawa ko na ang lahat. Pero hindi pa rin nabangkarote ang kumpanya ni Lin Kinghan. Sinyo, napanood mo ba ang balita tungkol sa Lin Group? Si Yifeng pala ay isang nakatagong mayaman. Isang bagsakan, binili niya ng 10 bilyon ang stocks ng Lin Group at biglang bumuhay ang stock nila. Ano? 10 bilyon? Ha? Si Yifeng ay may 10 bilyon. Ano? Si Yifeng ay may 10 bilyon. Ikaw talaga, di ka na lang mag-effort. Yung ganoong kayamanan, pinalayas mo. Xiao Jinyu, sinabi ko sa'yo na maging mabait ka sa kanya. Maging mabait ka. Alam ko na noon, isa siyang nakatagong mayaman. Ngayon, wala na ang dowry ko. Ngayon, nag-away na ang pamilya ng babae at gusto akong hiwalayan. Anong gagawin? Nakakahiya tayo sa mga Xiao dahil sa'yo. Ngayon, kumakalat na ang balita na itinaboy mo ang isang gintong minahan. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Noon, sinabi ko sa'yo na hawakan mo siya ng mahigpit, pero nagpakasuwail ka. Ngayon, wala ka nang napala. Ay, wala na talaga. Tayo ay umaasa pa rin sa'yo. Umalis ka. Wala akong anak na tulad mo. Huwag ka nang bumalik sa bahay na ito. Umalis ka. Sabi ko na nga ba, yung katulad ni Lin Kinghan. Isang mataas na CE, bakit siya kakain kasama si Yifeng? Dahil si Yifeng ay hindi isang simp, kundi isang nakatagong mayaman na may hawak na 10 bilyon. Amy, kung alam ko lang na akin ang 10 bilyon, hindi ko sana. Hindi, kailangan kong hanapin siya para magtanong ng malinaw. Sinyo, kumalma ka, anong mangyayari kung hahanapin mo siya ngayon? Kailangan kong hanapin siya para magtanong ng malinaw. Itanong ko kung bakit niya ako niloko noon, hindi dapat palampasin ang lalaki. Lalo na huwag maawa sa lalaki, makinig ka sa akin, bukas. Dapat dalhin niya ang 10 karatang brilyante at lumuhod para humingi ng tawad. Babala, kung pipiliin ang host na makasal, isasara ang system at mawawala ang lahat ng iyong meron ngayon. Mangyaring bumili, kumpirmahin o tanggihan. Ano nang nangyari, mahal? Hindi ba maganda? Hindi, mahal ko. Kung mawawala ang lahat ng meron ako ngayon, at magiging ordinaryong tao na lang, pakakasalan mo pa rin ba ako? Siyempre, ang gusto ko ay ikaw mismo. Ito ang true love system. Basta tapat sa iyong tunay na minamahal. Patuloy kang makakatanggap ng mga gantimpala. Ang lahat ng nawala sa host ay ibabalik ka agad. Mahal ko. Ang ganda-ganda mo ngayon. Bakit hindi pa umuwi si Yifeng? Hindi man lang tumawag. Meng, baka may nangyari sa kanya, siguro. Tatawagan ko na lang siya. Sinyo, huwag kang mag-alala. Sa lalaki, kapag masaktibo ka, lalo ka nilang hindi papansinin. Pero, paano kung totoong may nangyari sa kanya? Sabi nga sa balita, nag-invest siya ng 10 bilyon sa Lin Group. Sikat siya ngayon, kaya't sinyo. Lalo kang hindi dapat pumunta kung talagang mahalaga ka sa kanya. Kahit gumuho ang langit, gagapang siya para makita ka. Kapag tumawag ka sa kanya ngayon, talo ka na. Talo. Hindi ako pwedeng matalo. Pero Tsinyu, kumalma ka, halatang bitag ito. Paano pwedeng ikasal si Yifeng ngayon? Pero, paano kung totoo? Kung totoo, lalo kang hindi dapat pumunta. Buntis ka ngayon. Kung pupunta ka, hindi ba'y kahihiya mo lang ang sarili mo?
Gusto lang nilang pagtawanan ka. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay. Balang araw, maghihiganti rin tayo. Kung pupunta ka, wala na akong pagkakataon. Hindi. Kailangan kong pumunta, kahit na peke. Kailangan kong makita ng sarili kong mata. Sinyo, huwag kang padalos-dalos, kailangan kong pumunta. Huwag, Sinyo. Kung gusto mong mabawi si Yefeng, kailangan mong maging matatag. Ganito, bibili muna ako ng tiramisu na paborito mo, para mabawasan ang iyong pagkabalisa. Kung hindi pwedeng pumunta, pwede naman sigurang tumawag para magtanong, di ba? Yefeng ka talaga, hinayaan mo pa akong mablock. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hoy, Mengmeng, bakit ka nandito? Sinyu, ako. Nandito ako para tingnan si Feng, kung ano ba talaga ang balak niya. Tingnan mo, magpapakasal na nga talaga sila. Anong mangyayari kung pumasok ka? Parusa lang sa sarili mo yan. Si Yifeng. Di ba siya nahiya sa ginawa niya sa akin? Di pwede, kailangan kong kausapin siya. Huwag, Sinyu. Pakiusap, huwag. Bitawan mo ako, Sinyu. Ngayon, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan. Ang bagong kasal, si Ginoong Yifeng at Ginang Lin Qinghan. Ginoong Yifeng, handa ka bang pakasalan? Si Ginang Lin Qinghan, sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at hindi siya iwan. Magpakailanman? Handa ako. Ginang Lin Qinghan, handa ka ba? Pakasal kay Ginoong Yifeng. Sa sakit man o kalusugan, sa hirap man o ginhawa, at hindi siya iwan magpakailanman? Handa ako. Ngayon, maaari nang halikan ng lalaki ang kanyang nobya. Halik! Halik! Halikan na. Di ako sang-ayon. Kinhan, di ko siya inibitahan, maniwala ka sa akin. Alam ko. Asikasuhin mo muna yan. CJ, Lin Qinghan. Pakakasalan mo ang lalaki ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Yifeng, sumama ka sa akin. Pakakasalan na kita. si Yaok Sinyo. Salamat sa pagdalo sa kasal ko. May bakante pa sa likod. Doon ka na lang umupo. Hindi ganito yon, Yifeng. Buntis ako. Anak mo to, sumama ka sa akin. Pakiusap. Sinyo, huwag kang padalos-dalos. Ganito siya kaaba sa pagmamakaawa kay Yifeng. Ngayon, buntis pa siya. Paano kung patawarin talaga siya ni Yifeng? May pag-asa pa ba ako? Yifeng, dahil nangyari na to, at buntis si Sinyo ng anak mo, panagutan mo siya. Siyempre, matino rin naman ang anak naming si Sinyo. Pakasalan mo siya, pero kailangan mong magbigay ng 5 milyon. Bilang dot, kailangan yon ng pamilya niya para sa kasal, ng kapatid niyang lalaki. Si Yaok Sinyo noon niligawan kita. At ilang beses pa. Pero bawat beses, ikaw ang tumatanggi sa akin. Ngayon, pipili ako ng sarili kong asawa. Karapatan ko ito. Ginulo mo ang aking kasal. Nanggugulo ka lang. Alam mo ba? Elisk Siaok Sinyo, siniyasat kita ng palihim at pinagawa ko rin ang asawa ko. Nang isa-isa test sa bata sa tiyan mo. Ipinakita ng resulta na ang bata sa tiyan mo ay walang kaugnayan sa asawa ko. Huwag ka nang magulo dito. Impossible ito. Ang bata sa tiyan ko, kay Yifeng lang ito. Yifeng, sumama ka na sa akin. Guardia, palabasin niyo ang babaeng ito. Hindi mo ako pwedeng ganyanin, Yifeng. May anak ako sa tiyan ko. Ganyan mo ako tratuhin? Magsisisi ka. Bitawan ninyo ako. Dahan-dahan, buntis siya. Qinghan, hawakan ang iyong kamay. Yefeng, sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Sek.
Mahal, pagod ka na ba sa pagtayo buong araw? Honey, Halika. Mamasahe ako sa'yo. May kaunting gulo kanina. Naabala ka. hindi naman. Hindi kami maapektuhan ng mga iyon. Lalo pang napatunayan na tama ang pinili ko. Mahal, isinusumpa ko sa hinaharap. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pinakamasaya na ako ngayon. Ang sakit ng iyak niya. Buti na lang nakakaiyak pa siya, hindi tulad ko. Wala man lang akong karapatang umiyak. Hindi puwet. Hindi ko ito palalampasin. Sinyu, ano ang gagawin mo? Tapos na ang kasal. Tapos na. AME, sa paningin ko, nagsisimula pa lang ito. Si Yifeng ay akin. Ako lang ang para sa kanya. Lin Qinghan, hintayin mo. Ako si Xiao Tsinyu. Ibabalik ko ang lahat ng ito. Sinyu, halika. May problema. Sinyu, may problema. Tumigil ka. Bayaran mo na ang utang. Walang kausap. Ito. Sinyu, iligtas mo ang kapatid mo. Narito na ang tunay na may-ari. Ano ang gusto ninyo? Wala akong kinalaman. Siya iyon, siya mismo. Ginamit ng batang ito ang IE mo para mangutang sa akin ng 500,000 na 5 cents. Ngayon, 1,000,000 na kasama ang tubo. Bayaran mo ngayon din. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Lee Jong-kun, hayop ka talaga. Sinyu, makinig ka muna. Nanalo ako nung una, pero mandaraya sila sa kasino. Igilan mo ang dahilan. Magbayad ka na. Meng-meng, baka pwede mo akong pautangin? Kapag natapos ko na ang mga problemang ito, babayaran kita talaga, Sinyu. Ay, wala akong dalang maraming pera ngayon. Ganito na lang, hahanap muna ako ng pera. Kapag nakahanap ako, babalikan kita para tulungan. Ang gandang kaibigan. Kapag may problema, iwanan ka agad. Ngayon, sino ang magbabayad? Wala na kaming pera. Pakiusap. Ate, tawagan mo si Yifeng. May 10 bilyon siya. Ayang kaya niyang bayaran to. Huwag. Bibigyan kita ng pera. Narito ang 500,000. Ang natitira, baka pwede pang dagdagan ng ilang araw. Kapag nakahanap ako ng pera, babayaran ko ng buo. Dahil buntis ka, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka makabayad pagkatapos, ang kapatid mo ang kukunin namin. Alis na tayo. Ikaw, Sinyu. anak. Sinyu, ayos ka lang ba? Ete, anong nangyari? Aray. Dugo. Wala akong kinalaman dito. Wala talaga. Ang nangyari kay Xiao Xinyu, kasalanan niya rin yan. Si Jimmy Yuan naman, sarili niyang hukay ang hinukay. Gantimpala, pambihirang lakas ng katawan. Pambihirang lakas ng katawan? Ayos! Mas mapoprotektahan ko na ang asawa ko. Hoy, mahal. Mahal ko. Maraming problema ang kumpanya ngayon. Kailangan ko ng tunay na eksperto sa cybersecurity para sa grupo. Para gumawa ng hindi masisirang depensa. Ang mga top security expert, bihira lang makita. At ang presyo nila, napakamahal talaga. Ang presyo ay hindi problema para sa Lin Group. Ang seguridad ang pinakamahalaga. Mahal, may alam ka bang paraan? Siyempre, meron ang asawa mo. Pero, kung mahahanap ko ang ganoong eksperto para sa'yo, ano ang balak mong gantimpala sa akin? Ah, paano mo ba gustong gantimpalaan kita? Ano mang kaya kong gawin bilang si Lin Qinghan? Malalaman mo rin yan. Tutulungan muna kita sa problema ng security network.
Hintayin ko ang magandang balita. Sa ganitong antas na komplikadong cyber attack at defense system, sa pagkakaalam ko, sa buong mundo, tanging ang tinatawag na hacking god na si T ang may kakayahang gawin ito. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, ako si De. Honey, ikaw talaga si De. Sino pa ba kundi ako? Salamat sa pagiging simpo kay Xiao Xinyo noon. Binigyan ako ng system ng God-level programming skills. Sulit pala ang mga pagod ko. Mahal, hindi mo pa sinasabi sa akin. Ang tungkol sa pagtatago mo ng pagkatao bilang presidente ng Lin Group. Ito, medyo komplikado ito, hindi ko agad-agad. May papaliwanag ng malinaw sa'yo. Okay lang, matyaga ako. Dahan-dahan mong sabihin. Nakikinig ako. Sige, aminado ako, mali ako. Pero para makabawi sa'yo. Ako naman ang manliligaw sa'yo hanggang sa masiyahan ka, okay? Mahal, ano ibig sabihin nun? Malalaman mo mamayang gabi.